Hi there! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. RJYC Vlog here. So ito, matagal na tayong hindi nakapag-vlog. So meron akong sasabihin sa inyo. But before that, please like, subscribe, comment, and share RJYC Vlog in my YouTube channel and RJYC Vlog in my Facebook account. Which is yung isa is sinuspend at mukhang wala na yata yun. Sinarado na ng tuluyan ng administrasyong Bangag dahil ayaw nilang malaman ng madlang people ang kanilang kabulukan. Kaya yung mga account na bumibirada sa kanila ay tinatanggal nila. Ganon sila kapikon at ganon sila hindi lumalaban ng patas. Sila ay nangka-cancel ng mga account. Anyways, pag-usapan natin itong si Risa Hontivirus na obvious namang puro kasinungalingan lang ang pinagsasabi. At ay nako, minsan mapapabuntong hininga ka na lang talaga dahil itong administrasyong Bangag ay tatak ng mga abusado, sinungaling, magnanakaw at lahat ng negatibong problema sa bansa at sa mundo. Yan ang kanilang tatak. Wala ka pang mapipili sa administrasyong Bangag na meron silang ginawa, pinanukala at naging good example sa mamamayang Pilipino ang kanilang mga pinagagawa. So naniniwala talaga ako na kung ano ang puno, yun din ang bunga. Yan ang nakikita kong nangyayari sa administrasyong Bangag at sa mga tao nila na kumakampi sa administrasyong Bangag. Nagiging salbahe din silang lahat. Dahil syempre, yung amo nila, napakasalbahe, ang daming pinagagawang kalokohan na umabot na lang ng 17 trilyon ang utang ng Pilipinas. Wala pa namang nakikitang nagawa niya. At saan niya kaya dinala yung 17 trilyon na yon? Yung ganon, di ba? So, masusuka ka na lang talaga sa gobyernong Bangag. Ewan ko nga, bakit hanggang ngayon hindi pa rin maalis-alis yung linta na yan sa Malacanang na he is really holding into his power para magawa nila ang lahat ng kalokohang gusto nilang gawin sa mamamayang Pilipino at sa bansang Pilipinas. Kawawa talaga si BP Sara kapag siyang sumunod na presidente at talagang lugal-luganit, warak-warak ang Pilipinas kapag ipinasa sa kanya. Baon sa kautangan, wasak na wasak, basang-basa sa ulan. Yun talaga nakikita ko eh. So, ay nako, kailan kaya matitigil ang mga kasamaan? At ito pa ha, ay yang si makapal ang mukha na mas makapal pa sa sa asupre. Mas makapal pa sa lahat ng kakapalan na mukha. Yang si Boying Rimulya na gustong maging ombudsman. Ang galing ng strategy nila dyan. Kasi gagawin talaga nila yan para kapag ka natapos na ang terminong Bangag ay hindi siya makakasuhan. Dahil ang ilalagay niyang ombudsman niya ay yung aso niyang si Boying Rimulya. Yan ang nakikita ko dyan. Kaya ano talaga, utak demonyo talaga eh. Talagang ilalagay nila yung tao na yan kahit siya yung may patong-patong na kasalanan at kaso na walang kredibilidad para maging ombudsman. Ang ilalagay dyan ni Bangag yung kasing demonyo niya para kapag kinasuan hindi sila makakasuhan. Kasing demonyo niya dapat ang mahanap. Ganun yun. 'Di ba? Ganyan kahayop ang administrasyong Bangag. Ganyan sila walang silbi. Dahil ang kanilang kinikilingan lang ay ang kanilang mga kaalyado. Kaya, wag na tayong magtaka sa administrasyong Bangag. Okay? Babush.